my countrymen, this is Eli Velez Lau Pamatong, President of the Republic of the Philippines. And tonight, once again, I have come to share with you important issues concerning the country. Tonight, I have decided to ask you questions because for the last more than 5 years, 4 years to be exact, I have been telling you a lot of things. Walay bato nga wa na ko ukba para makatabang ninyo. I have searched my mind and the libraries on issues that I should share with you. And I have mentioned them, all of them. In fact, maybe 98% of the issues. And so, dahil napakarami na akong sinabi sa inyo, mag-examination tayo. I'll ask you questions. Pero dahil hindi man kayo sumagot, ako rin ang magsagot sa question ko. But before I go actually to the questions, let me recap or recall what I said in my previous recording, that the Chinese are already here in the Philippines. We are occupied. We are conquered. And we have to do something about it. Yung mga Hapon, when they wanted to conquer the Philippines, about 2 years, 4 years, pumasok na sa Pilipinas. Naging mananggiting, mangingisda, farmers, laborers, grocery owners, restaurant owners, nightclub owners, lahat pumasok. Mga 4 years before. 3-4 years before. And then, pag nagkagira na, abay, nag-uniforme na. Mga parang masakang, like cross-eyed mosquitoes, mga libat o mga sakang na lamok. Lumabas. Mga general pala, mga colonels. So, I think yun, sabi ko, we are conquered already. Ang atin ngayon to liberate ourselves. And the means of conquest na ginawa nila, sabi ko ulit, massive migration. Massive migration. In 2017, sabi ni Hontiveros, and I think that has been confirmed by facts and by Duterte himself, 4 million pumasok. Ready na yung visa, hindi na sila mag-apply. Then we were conquered by business operations. Kaya mga in-check, nag-control ng 312 airlines, 140,000 buses, 202 shipping lines, 21,000 taxis, 5,000 networks of stores in the Philippines, and about 200 malls. Sa kanila, sakal na sakal tayo. Mga shipping, mga subdivisions, shopping malls, shopping centers, the best cars, the best homes. Pati yung mababae, the women are in the wrong hands. Wala sa atin. Mga pinilian na lang ng ato. Roy kayo. Mga bungi na nahabili na to. So, we were conquered, number 2, by conquest. I mean, operations, business operations. Then, ginaya nila yung nangyari sa, ginawa sa mga British noon, which was, I think, not intentional, pero intentional na ito. Gumagamit silang chemical warfare or drugs. Paulan ng drugs para maluya ang Filipinos. So, there has been an overload of drugs in the Philippines. Ang drug lord, si Duterte, of course. Alam naman natin siya. Kasi wala namang nakulong ng drug lord hanggang ngayon. So, ibig sabihin, siya ang protector ng drug lord. Right? Simple. Wala na kailangang evidence. Evidence siya, circumstantial evidence. Siya mismo, nag-fentanyl about 5 times para dili maramdaman yung sakit sa iyang tiyan. Kaya nakakolostome yan. At saka mayroon niyang cancer. Esophageal cancer or throat cancer. Then, conquest by actual occupation sa West Philippine Sea and actual entry into the Philippines. Yun. Number 5, attempt nila
i-bribe yung mga generals. Bribe talaga, busog na busog na busog, sinabi ni Digong. In spite of the fact na insulto yan, walang sinasabing general. Kasi totoo eh. Basta nakakaya, totoo eh. Then, political interference. Yan, pang-anim. Kinontrol yung Smartmatic. Kung sino na yung unggoy na napili nilang tatakbo, panalo yan. Walang problema. Ang pinili ng China, yun ang panalo. Wala nang eleksyon, yung mga botohan natin yan. Wala, kung wari lang yan. Then 7, yung talagang gi-improvise nila yung tumama sa Amerika, yung 90% of the Native Americans namatay, 90% namatay. Ginaya nila yung virus na yun, yung smallpox. Ginawa nila ngayon yung coronavirus para mamatay ang karamihan ng Filipinos. Ang maiwan lang, yung mga incheck na mayroon na silang vaccine eh. Sila maiwan sa kanila na ito. Yun, 7, means na conquer na tayo. Conquer na tayo. Okay, bungol-bungol yan, conquer na tayo. And kung fully elected ko as President of the Philippines, ma-full control ako, sa tulong ninyo, sa tulong ni Bathala, I will immediately seize control of the West Philippine Sea. Puntahan ko kagad, sugurin ko, lutsubin ko yung West Philippine Sea, gamitin ko ang ating Navy, Army. And then, para hindi sila makagalaw kasi laki-laki yung sundalo ng China, 2.18 million. Lami. Para hindi sila makagalaw, i-detain ko yung mga nationals dito. Siguro mga 3 million, i-detain ko yan. Kasi pag may nangyari sa sundalo ko doon sa West Philippine Sea, kukuha rin ako ng isa. Kung 3 mawala, kukuha ako ng 3. Pag barko na sunod, 1,000 barilin ko. So para sila hindi makagalaw, i-detain ko yung mga non-citizen Chinese in the Philippines, yung hindi mga citizen. And then, maghingi lang ako ng assistance sa Amerika kung kailangan. Hindi naman hindi kailangan. Panalo tayo, kung magkaisa tayo, panalo tayo. Pati Amerika, talunin natin. In fact, Second World War, panalo tayo eh. Kiniklaim lang Amerika. Kasi 2 million namatay natin. 15,000 lang sa kanila. At sabi na Americans, the Filipinos did most of the dying, most of the fighting. So tayo panalo. Panalo tayo ulit pag nagkaisa tayo at ma-check. Kasi yung propose kong militarization of the Philippines, to declare the Philippines military republic, kasi matter of fact, mayroon akong decree dyan. Lahat tayo sundalo. So madali lang makaproduce tayong 50 to 70 million armed soldiers to fight China. 2-2, bell to bell. Maubos sila. Kaya natin. Kung magkaisa tayo, hindi natin kailangan Amerika. Makautang tayo ng loob dyan sa matarantado na yan. Hindi natin kailangan yung free world. The Filipinos can defend themselves if they want to. So yun na gusto ko. I-seize ko yung control sa West Philippine Sea. Kunin ko lahat. I-detain ko yung mga inchik na hindi citizen para banatan ko rin kung may mangyari sa mga pinadala natin doon. May maghingi lang akong assistance sa Amerika kung kailangan. And then, I will proceed with the build-up of 20 million army or 70 million army. Ambisyoso pero kaya pag military republic ng Pilipinas. Kasi panganak mo pa lang, nag-uniforme ka na eh. Pag 18 years old mo, may armas ka na. Hindi ka na pwedeng apihin ng insik, babaril mo yung putang inang insik na yan eh. Hindi na, wala na makaapi sa'yo, wala na bully, wala na bugoy dyan, wala na magbugoy-bugoy, wala na mag-rape dyan. Yung asawa mo, peligro, kaya asawa mo, kaya mabaril na rin yan. Baka barilin ka rin yan. So anyway, yun ang plano ko. Recently, nasabi ko na rin kagabi, more or less, 2 million batalyon andito sa Pilipinas. 2 million. Hindi malaki yan, totoo yan. Kasi ang pumasok sa 2017, 4 million. Sabihin na natin, kalahati yan sa sundalo. So, mayroong 2,000 batalyon. Kalahati sa 4 million. 2,000 batalyon ang dito sa Pilipinas ngayon. Abay, ilang batalyon na yung army natin? Siguro mga 20 batallions lang. 20 batallions compared to 1,000 batallions. Bago may pumasok 27,000.
So, 27 battalion na naman yan. So, we have about, they have about 2 million, 27,000, 1 million, mistake yung bangko, analysis. May 2,000 battalions tayo plus 27 battalion. 2,027 battalions. Eh, wala. Pati Amerikano hindi pwedeng matalo yan dito sa labanan sa Pilipinas. Kasi 1 million na yung army ng Amerikano eh. Ang problema pa dyan, kung andito sila, dahil andito, alam naman ng CIA, andito sila eh. Ang bombahan ng Amerikano kung magkagira Pilipinas, kasi andyan ang inchik. Parang lightning rod ang inchik. They will come here, they will bomb the Philippines out of existence because the Chinese are there in the Philippines. Yun ang isang peligro doon. Tandaan ninyo. So anyway, ayun ang gawin ko. Kung full-fledged president na ako sa Pilipinas. Full-fledged, because maski legal president ako, mayor yung presidente. Eh, pag nakuha ko yung full-fledged presidency before December, we're automatic Republic of Malaya, Military Republic of the Philippines or Malaya, Philippines. Kayong lahat, sundalo. You should guard yourself, guard your family, guard your country in the name of Bathalak. Yun ang ambisyon ko. Na sana tulungan nyo kasi para sa inyo ito lahat. So anyway, in the past, marami akong question sa inyo. I mean, issues na nilagay sa inyo. Pinaabot ko sa inyo. Ang tanong ko, wala naman kayong reaksyon. Napakaseryoso yung mga issues na pinipresent ko. Wala naman lang kayong reaksyon. Para bang mga tanga kayo eh. I'm sorry ha. Mga tanga hindi nagre-react eh. Para lang ano eh. Ba't nakatanga lang? So ngayon, tanungin ko kayo, baka sakali buhay pa kayo. Right? Alright. Itong first question ko. What happened to our PMA generals? Are they really bribed? Ano nangyari sa mga general natin? Na-bribe talaga? Ba't hindi gumagalaw? Duterte has said the worst of the worst insult in the history of humanity or human dignity. Sabi ni Duterte, busog na busog na busog yung mga generals na yan, pinakain ko ng pera. Ginamit pa yung pera. Talagang lakas ng insulto. And then, mga walang utang na loob yung mga generals na yan. Alam nyo, kung napakasakit yung sinasabi sa iyo at normal ka ang pagka-general, i-clarify mo na hindi naman totoo yan. What? Mr. Fake President, hindi totoo yan. Hindi ako na-bribe mo. Kasi, hindi totoo at saka yung mga anak makarinig niya, wala ang respeto sa iyo. But tahimik. Tahimik dahil totoo na pinakain ang mga generals ng pera, busog na busog na busog. Alright. If not true, they should deny this vehemently. Alright. Ang tanong ko, anong masabi ninyo sa analysis na ito? Sagutin ninyo. But anyway, sinagot ko na yan, maski hindi nyo sinagot kasi hindi naman kayo makasagot eh. Sanay naman kayong mga pipi, tahimik. Nagantay lang kayong mahulog ng bayabas sa langit at saka kainin nyo pag dumating na sa bunganga. So wala kayong reaction. You are dead, morally dead, comatose. Comatosely sleeping for the last 70 years. Natulog kayo comatose. Wala na kayong magawa dahil bugbog sarado kayo ng mga Kastila, Hapon, Amerikano, yung mga kapwa Filipino, mga Inchik, bugbog sarado kayo. Wala na kayong dignidad na iwan. Maski katiting lang. Sa tingin ko, And then, meron rin akong tanong. What happened to our junior armed forces military officers? Yung mga may prinsipyo pa, officer sa military, hindi na yung general kasi busog na busog na busog yan eh. Hindi naman siguro busog na busog na busog yung mga junior officers. What happened? Well, ako na naman magsagot. What happened? Wala na rin sila. Kasi, they should have objected, my decency, to object to the presence of 4 million illegal Chinese here, most of whom are soldiers. They should have objected to the 27,000 Chinese who came, mga military yan, tingnan mo yung mukha. Hindi naman retirees daw, niluloko lang tayo, retirees. Pumasok dito. And
uh, ini-ignore nila. Why did they ignore that? Wala eh. Nasabi ko na, huwag kayong magalit sa akin. Karamihan natin, hindi naman tanga, naging tanga. Sa katagalan na inaapit tayo ng Kastila, ang turing sa atin hayop, hayop na rin behavior natin kasi train tayo para tayo maparot eh. Train tayong hayop ang behavior natin. So dahil mga hayop ang behavior natin, ayun, ina-underestimate tayo. Then mayroon akong question, what happened to our PMA generals? Yung the best military school in the Philippines sa Baguio. Anong nangyari? Ako naman sasagot. Huwag na kayong sasagot. Malayo kayo sa akin. They should have given us detailed report on the 4 million Chinese that came here. Kasi sila ang guardian. They are the protector of the people according to Section 2, Article 2, Section 3 of the Constitution. They are the protector of the people. And they should provide us with detailed report on what happened to this 4 million. Saan sila ngayon? Wala, tahimik ang army. At saka yung 27,000 na pumasok, mga siguro 27 battalion yan. Wala silang tahimik. Why have they ignored the statement of Duterte that he does not believe in the Constitution? Meaning to say he is not president, but ini-ignore. Well, again, ang sagot, huwag kayong magalit. Tanga kayo tanga. Hindi ninyo iniisip ang nangyari na yun kung mangyari na at nawala ang Pilipinas. You kiss your ass goodbye. Because there will be no Philippines to talk about. Kiss your freaking anus goodbye. Mayroon pa akong ibang matanong dito. Ano bang reaction ng Philippine generals, armed forces generals, sa telco dito? Alright. Hindi ninyo masagot, ako ang sagot. Walang reaction kasi busog na busog na busog. Binakayan ng pera. Pero mo kung talagang general ka at may respeto ka sa sarili mo, hindi mo papayagang may telco dito dyan sa mga kampo ng sundalo. Hindi mo papayagin ng kunin ng Inchik yung Sangli Point, which is the most strategic area in the Philippines, defense facility in the Philippines. Hindi ka papayag na may telco. Bakit? Wala silang reaction sa West Philippine Sea. Ikaw ang protector of the people under Section 2, Article 3, Article 2, Section 3 of the Constitution. You are the protector of the people. But you are protecting the Chinese. You are protecting a Chinese puppet in the Philippines. Yun. And yet you are receiving billions of salaries from the people. Nabuhay kayo sa pawis, dugo, at buhay ng mga pobre. Wala kayong ginawa ng mga pobre. Walang utang na loob kayo sa tao, hindi kay digong. Wala kayong utang na loob. Kaya nga wala akong masyadong malaking pagtingin sa armed forces ngayon. Though I am pro-armed forces. Bata pala ako, ultra-rightist na ako, rightist na ako. Hindi ako komunista, rightist ako. Democratic rightist. So, hindi naman lahat. I think mga 80% of the army, makademokrasya pa rin yan. Kaya yung nag-a-appeal ako doon sa makademokrasyang army. Tatayo na kayo, mag-join kayo sa akin. Ako ang tunay na presidente sa Pilipinas. Mag-join kayo sa USAF Liberation Army. At baguhin natin ang mukha sa mahal nating bansa. Iyon. Mayroon pa akong tanong. What happened to the fagots and prostitutes? Ano fagot? Bayot yan, bakla. Bayot. What happened? Ano nangyari sa mga bakla at mga puta? Ako na naman sagot. Hindi kayo makasagot Ang sagot, si Digong bakla rin Kaya nga yung sekretaryo niya bakla. At mahilig ng puta yan sa fiscal pa yan sa Davao. Lasinggo yan Wala nga mga kasong panalo yan dahil kung merong akusado dyan sa kamay niya, pinabayad lang at saka dinismiss yung kaso. So walang kasong na panalo yan. So ang sagot dyan, mayroong mga bakla tulad ni hindi ko lang i-mention dahil baka i-report na naman itong program ko, mawala tayo sa ere. May bakla dyan.
Baklang bakla. Delikado yung bakla niya, malaking katawan, baka ripin kayo, hindi ka makagalaw eh. Baklang bakla, na isa putang-puta, malaki ang mga sweldo. Kasi ang presidente, sabi niya, bakla ako noon. Pero nagamot na. Ganon. Magamot ba yung kabaklaan na yan, lintian na yan? Mukhang hindi. Then meron akong tanong. What happened to our sense of self-respect and dignity? Ano nangyari sa respeto natin sa sarili natin? Sa dignidad natin? Ako na naman sasagot. Dahil patay na patay yung kaluluwa natin. Ang kamatayan sa bansa ng Pilipinas andyan sa loob ng Pilipino. We are dead, each of us, most of us, are dead internally. And so, nag-reflect sa mundo, yung kamatayan ng kaluluwa natin, kaya maski anong gawin sa atin, maski nilapastangan tayo, maski binaboy tayo, wala. Pinabayaan lang natin. Ang dignidad, wala nang kwenta ang dignidad sa atin. Wala nang kwenta yung self-respect. Ang importante, pera. Masaya pera dyan, pati asawa mo, ibinta mo na. Para lang makapera. So yun, bakit pinapayagan natin si Duterte? What happened to our sense of decency and morality? What happened to our sense of decency and morality? Ako na naman sagot dyan kasi understood naman natin hindi kayo makasagot. Maski na malapit tayo, hindi mo sagutin. Ang nangyari, si Digong nagsabing pinakabastos na salita sa Pilipinas. Bastos na bastos na bastos. Pero mga Filipino, pinabayaan. Sa Amerika hindi pwede ito. Babatuhin ka ng Amerikano, susunugin yung Malacanang dyan sa Amerikano. Bakit ang mga Filipino pinabayaan? Na nakakatakot yung insulto. Ano yung insulto? Sabi ni Digong, umaabot sa puso ang titi ko. Mabot ko na sa puso na yung utid. Di ba, binastos yan. At ayaw mong papayag, yung presidente mo magbinastos dahil he is desecrating the office of the presidency. You understand? And then, sinabi rin niya, siya ang nagsabi, hindi ako. Dinukot ko ang poke ng maid namin. At nagbati ako, nagsalsa, naglolo. At pagkatapos, binalikan ko, dinukot ko ulit. At nagbati ako ulit. Di ba pinaka-insulto yan? That is a total, absolute desecration of the office of the presidency. And yet you, Filipino, anong ginawa mo? Okay lang. Basta hindi lang ako na-involve. Okay lang. Makakain lang ako 3 times a day. Okay lang. Yun. Ang problema again, Filipino. Because ang kamatayan ng demokrasya sa Filipinos is in the heart of every Filipino. Democracy is dead in your heart. And when democracy dies in your heart, no court, no law, no president, no Congress can save it. No court, no law, no Congress can even do much to help it. Yun ang nangyari. Then may question na naman ako. What happened to our 40,000 lawyers who are schooled in the art of law, who are trained to defend the Constitution with their lives if necessary? Ako, on March 9, 1972, I took my oath. Nirecite ko yan. Sinulat ko pa, pinirmahan ko pa. Guardiado sa Supreme Court yan ngayon. That I will defend the Constitution and the Republic. The Republic and the Constitution upon which the Republic stands. At I follow that. Kasi on May 16, May 30, 2016, walang presidente. Sabi ni Digong, I was not elected properly. Hindi siya elected. So, I took over, pursuant to my oath to defend the Republic of the Philippines and the Constitution for which it stands. Naging presidente ko. Kasi kung hindi ako presidente, sinong presidente? Si Digong, sabi niya, hindi siya presidente. Naintindihan niyo? He said he is not the president. So who is the president if Pamatong is not? Wala. We are running without, around the streets without heads, walang ulo. Yun, ang sagot niya. What happened to the 40,000 lawyers? Anong ginawa nila sa Kongreso, sa lower house? May 303 ka members yan, about 250
arbolaryo na abogado, fake lawyers, nagawa ng batas para sa aming 40,000 lawyers. Sa Senado, mayroong siguro 18 ka hindi abogado. Nagawa ng batas para sa abogado. Hindi ba napakalakas na insulto yan? Ano bang ginagawa sa mga sundalo, abogado na yun? Wala ginawa. Nagsinungaling doon sa korte para kumita. I know, I am a lawyer. I am ashamed to confess. I have lied. Nagsinungaling rin ako sa Amerika. Kaya nga libo-libo yung naging citizen sa Amerika dahil nagsinungaling ako. Ako hindi ko nagsinungaling, na-deported na yun eh. Baka gusto nyo, pumunta ako sa Amerika. Bawiin ko yung sinasabi ko para ma-deported yung libo-libo doon. Baka sabihin nyo, huwag na. Okay na yung nagsinungaling ka. Kasi marami nang mawala doon kung magtabi ako ng totoo na binula ko lang yung korte. So yung mga abogado sa Pilipinas, pera lang hinahanap. Ewan ko paano naging abogado yan, hindi nga marunong mag-English eh. Yun, nakakahiya. Yan, meron tayong PhilConsa, Philippine Lawyers Constitutional Association. Where is the PhilConsa? Mga prominent lawyers yan, mga legal luminaries. Where are they? Ba't hindi nila kini-question yung legitimacy ni Digong? Bakit hindi kini-question yung abogado, hindi abogado, anon sa Senado, anon sa lower house? Ba't hindi nila kini-question yan? Ba't hindi nila sinuportahan ng legitimacy sa presidency ni Pabatong? Where are the 40,000 lawyers? Either inggit yan o talagang tanga. Mula nung bata pa siya hanggang ngayon, tanga sila. 40,000 lawyers. And I condemn you. Being a lawyer myself, I condemn you to high heavens for betraying your country, for not standing by the side of your country in her hour of greatest need. Yun. Then, tanungin ko yung mga religious. Anong ginawa niyo? Sinasabi ko na yung Bible, satanic yung Bible na yun. It's a satanic, goddamn, freaking Bible. Doon sa Bible na yun, authorize ang cannibalism. Si Kristo mismo sa Revelations 19:17, his food, his diet is a human being. And then in other areas, you can eat your children. Ihampas mo sa bato, patayin mo, lagain mo, kainin mo. Maraming provision dyan. Nabasa ko. And then yung incest, pwede, incest, yung baliwon ba? Baliwon. Mag-unay ng igsoon, si Abraham o si Sarah. Mag-unay ng amahan o mga duha ka anak lalaga, si Lot o mga anak. Okay lang sa inyo. Wala lang kayo, okay lang. Nagsimba paghapon mo. Nahibaw naman binuang ng gitudlo sa mga pari o madri sa inyo. Pastor, nagsimba paghapon. Mass murder, okay doon. Nagsimba pa rin kayo. Na napakaraming pinatay yung si Jehovah. Kaya si Jehovah, pinalitan ko yung pangalang Bathala. Kasi Bathala hindi naman murderer. Si Jehovah putang inatarantado, gago yung Diyos na yan. Maraming pinatay. 2,270,365. Yun ang kadami na pinatay ni Jehovah. Yung mga children, pinapatay. Anak ni Jephthah, yung daughter, pinatay. Sa harap ni Jehovah. Nag-enjoy si Jehovah, pinatay yung dalaga. Ganon ba yung Diyos ninyo? Patapos simba na yung simba kayo. Kayong nagbasa ng Biblia, sinabi ko kanina sa mga taga-Panabo, kasi pinasalita ako, kayong nagbasa ng Biblia, mga tangina nyo. Mga satanas kayo. Naniwala ka sa Biblia, satanas kayo. Wala kayong kwenta. Dapat kayo ang sunugin sa inferno. Pero walang inferno yung problema. Walang purgatorio. We are already inside the heart of a loving and living God. Our duty is to clean ourselves. So, sang-ayon tayo sa Diyos na tinitirahan natin. So, we deserve to live in the heart and conscience of God. We must clean ourselves. Wala tayong kasalanan. No. Mayroon tayong kamalian kasi hindi man tayo perfect. Kaya sa Kristo nagsabi, be perfect like your Father in heaven is perfect. Because perfection is immortality. Perfection is eternity. In our long and lonesome journey to the stars, we have to become perfect to reach the height of perfection and eventually rule the universe with the God of all gods, Bathala, the greatest God of the universe. So anyway,
May tanong pa, anong nangyari kay Lini, ni Bongbong, Trillanes o si Bam Aquino? Ito si Lini, si Bongbong Marcos, Trillanes o si Bam Aquino. Klaro talagang o si Pacquiao, yung ignorante na boxer. Anong ginawa nila sa mga issues na pinipresent ko? What are they doing? Anong reaction nila sa illegal entry ng milyon-milyon na mga inchik dito? Did they comment on that? Anong reaction nila sa sinabi ni Digong na binusog kung general? Kaya nga, ang dinefinihan ng general, ang China, kasi nanggaling sa China, yung billions na binigay ni Digong sa general. So they are loyal to the source of the money. Tulad ng aso. Kung sino magtula yan araw-araw, ano yung asa hahalik sa point mo? Pero hindi mo natulaan yan, hindi ka pinapansin dyan, kasi sa'yo yan. Yun, mahinil parang mga freaking aso. Dahil alam nila China ang nagbigay ng pera, alam nilang may 1,000 battalions dito, na anytime pwedeng irukon sila, morag kuto, well, they are not doing anything. Yun ang sagot ko. Mga gago yan. Si Lini, Bongbong, Trillanes, Bam Aquino, gusto magpresidente. Wala nga kayong decree na pinopropose. I have sent 17 decrees to Duterte, which, if signed, can change the face of this country forever. Wala man pirmahe. Ano bang tanong ko? Has our country died ahead of us? Namatay ba ang bansa? Matagal na. Buhay pa tayo, pero patay, no? Amen. Have the Filipinos died ahead of their country? Patay na patay ba yung Filipino? Mas una sa bansa nila. Si Duterte nagsabi he's a communist. And he has done the most evil things that wicked persons do. Duterte said he's just a mayor and not president. Mayor and not president. Because his legal team blundered and therefore he was not elected properly. But what are you doing? But wala man lang kayo maski kunting galit na yung nagsira sa Pilipinas for 4 years, yung nagsira sa Pilipinas, isang fake president. Wala kayong galit maski kunti. Kung sa Amerika ito, nako, pinaulanan ng bala, hindi lang bato, bala yung Malacanang. Ayaw nila yung fake na presidente magpatakbo sa buhay ng 110 million Filipinos. What are you doing? Again, huwag kayong magalit. Alam mo, hindi ko sana sabihin dahil parang mahal niyo ako. No, mga tanga, karamihan nyo. Tanga, walang kwinta. Patay ang kaluluwa nyo. Wala kayong pagmahal sa bansa na kung saan nanggaling kayo. So again, what happened to the 17 proposals that I presented to Duterte? Proposals, it is signed. Signed na lang. Sulat na. Hindi na nag-research ang yung mga bakla dyan. Ako nag-research. Hundreds of hours. I wrote books from which those 17 decrees came from. I typed them, I drafted them, I signed them. Ang kulang na lang yung signature ni Duterte. Why is he not signing that? Kung ipirmahan niya yun, mawala ang COVID in 7 days. Wala. Pero why is he refusing? Because China is telling him not to sign it. Kasi if he signs it, mabuhay ang karamihang Filipino, hindi na makuha talaga sa inchik. Lalaban yung Filipino. So yun, 17 decrees. Which if signed, mawala yung virus. Which if signed, mawala yung mga corrupt sa Filipinos. Walang corrupt na maglakad sa Filipinas dahil isa sa mga decree na yun, I will transform the Philippines into a military republic where when a person is born, he is a soldier of democracy, soldier of the country, soldier of the greatest God of all gods, Bathala. And he will grow up to be a soldier. He'll be trained as a soldier. He'll fight as a soldier, defend the country as a soldier, die as a soldier if he must. But I want him to live forever. Because while dying for one's country is fine, according to President Jefferson. Dying for one's country is fine. Living for the country is much, much better. Yun ang nangyari sa Pilipinas.
mga tanga ang karamihan ninyo. Akala ko doon lang ang problema sa Malacanang. Ang problema andyan sa konsensya niyo, sa loob ng buhay niyo. Andyan ang problema. Patay na patay na patay ang kaluluwa niyo. Maski anong klaseng insulto, maski anong kabalbalang sabihin ng fake president, pinabayaan niyo. Which other countries will not allow? Kung nangyari sa Amerika ito, revolusyon. Kung nangyari sa Mexico ito, revolusyon. In fact, ngayon bago nakita ko sa Facebook, mayroong assemblyman na Meksikano, naghubad. Naiiwan lang yung brief. Ayaw niya makita yung uti niya. Naghubad. Sabi niya, ikulong niyo ako. Hindi ninyo pinansin yung mga tao sa kalsada na walang damit. Ako, pansinin niyo. Okay, pareha na kami sa mga tao sa kalsadang walang damit. Pakita ko sa inyo na ang mukha ng Mexico andyan sa mga taong pulubi. Sabihin ko sa inyo, tulad ng general, the face of the Philippines, the real face of the Philippines is in the face of every poor Filipino. And there are 90% of Filipinos who are poor in the Philippines. Gusto ko mag-join kayo sa akin. You switch, you abandon this fake president. You support the United States Allied Freedom Fighters of the East, Liberation Army, and we will save this country from the doldrums of misery and want, from the shadows, darkening shadows of death and oblivion. Tulungan ninyo ko. Tulungan ninyo ko. Kasi kayo, may chance nga mabuhay pa yung patay na kaluluwa sa loob ninyo. May chance pa na tumitino yung ulo mo, ninyo, na halik ng santong hindi makarinig, hindi makakita. Biro mo, nakakaawa naman kayo. Believe me, kwintas-kwintas kayo ng cross. Aba, yun ang ginamit ng pagpatay ni Kristo. At proud kayo, magkwintas-kwintas doon sa ginamit pagpatay ni Kristo. Kung sanggot yung ginamit pagpatay ni Kristo, kwintas-kwintas kayo sanggot ngayon. Kasi ito ang ginamit pagpatay ni Kristo. O chopsticks yung tinusok sa mata ni Kristo. Ang kwintas nyo, chopsticks. Nakakahiya. May flag pa kayo. Mayroon 3 bituin. Isang araw. Stupid. When the sun shines, there are no stars. And that's why tanggalin natin yung mga bituin. Anyway, lumampas na naman ako sa self-imposed limit ko. Na 30 minutes, 40 minutes na yan. Ang gusto ko lang mangyari, na sana tayong lahat magkaisa. Kasi yung disunity, problema yan sa mga Spartans. Problema sa 574 Indian nations sa Amerika. Problema yan sa mga bansa na nawala, katulad sa Israel, nawala for 1,000 years. Maraming bansa nawala dahil ang mga tao, tulad ninyo, we are not united. At kung hindi tayo mag-unite, farewell to the Philippines. You kiss your freaking ass goodbye. There will be no such thing as Filipino race. But I will not accept this. For as long as I live, I will not accept this reality na mawala ang Filipinos. I want to fight, and I want you to fight with me. So that when today shall have become a living part of yesterday, people will say, not all were sleeping in the darkest nights of our history. Please join me in prayer. Our Father who lives everywhere and beyond compare, hallowed be your name. Thank you for showing us that our mission is to become as pure and perfect as you are, and justly rule the moons, the suns, and the sea of awesome stars in the realm and regions of your love. Your kingdom is boundless, ageless, and shapeless, wherein and wherefore everything, living or non-living, seen or unseen, is equally seated at the very center of a loving and living universe. Give us this day the capacity to produce life's energy and daily bread. Make us learn purifying and healing lessons from our feelings and misdeeds. Give us patience and strength to support those who are in need. Kindly care for those who are sick and dying in hopelessness. And help us share enough food with the suffering masses, forlorn and forgotten, even with their loved ones from whom they expect some words of hope and consolation.
Grant us the wisdom to embrace the virtues of bravery, kindness, and righteousness, and thereby emulate your majesty and holiness. Keep and protect us in the warmth of your sacred heart and consciousness. Then lead us from the depths and deepening darkness of ignorance and greed to the sunlit plain of paradise, justice, and eternal bliss. For yours alone is the supreme power, the grandeur, and the glory forever. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace forever and ever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi kami ninyong tanan.